Hallelujah. Hallelujah. Tunay na our God is sovereign over us. Ang makapangyarihan Diyos na patuloy na sumasama sa atin, mga kapatid. May pagkakatiwala natin ang lahat sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Tayo'y manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa panibagong araw, Panginoon, na kung saan kami ay naparito, nagbubuklod para sa isang gawain, Panginoon, na iyong linayon sa aming buhay. Hangad po namin, Panginoon Diyos, nasamahan mo kami sa pagkakataong ito. Patuloy na ikaw ang magsalita sa amin, sa aming mga puso, Panginoon, na nawa ang mga salita na aming mapapakinggan, patuloy na maging malinaw sa amin. Patuloy na turuan mo kami sa mga bagay, Panginoon Diyos, na kailangan namin nang sa gayon, Panginoon, ay hindi kami maging mangmang sa mga bagay na patungkol sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, aming pinagkakatiwala sa iyo ang gawaing ito. Patuloy na buksan mo ang aming puso at kaisipan, mapagpakumbaba na dumulog sa iyo, Panginoon, na aming itinataas ka lamang sa aming kalagitnaan. At ito ay aming hiling, ito ay aming dalangin, binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakila sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. At bago tayo maupo, mga kapatid, ating buksan ang ating banal na kasulatan. Ating buksan sa Revelation chapter 1, starting at verse 9. Revelation chapter 1, verse 9. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus ay nasa sa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng isang pakakak na nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 iglesia, sa Episo, at sa Smyrna, at sa Pergamo, at sa Thyatira, at sa Sardis, at sa Philadelphia, at sa Laodicea. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita, sabihin natin amen. Tayo makapo ng mga kapatid. Isang pinagpalang umaga sa inyo, mga kapatid, at tayo ay sa ikalawang chapter na sa ating series na An Exposition of the Seven Church Ages. At dito sa chapter 2, ating basahin muli yung ating main text, mga kapatid. Dito sa Revelation chapter 1, verse 9, sapagkat nung unang pag-aaral natin sa chapter 1, the revelation of Jesus Christ, kung saan ito ay patungkol sa kapahayagan ng ating Panginoong Hesus, na pinasulat niya sa ating kapatid na si Apostol Juan na minamahal sa isla ng Patmos. At dito, sabi niya, si Juan ay ating kapatid at karamay sa kapighatian. Tayo, mga kapatid, bilang mananampalataya, dumadanas tayo, mga kapatid, ng mga struggle. May mga bagay na tila ba nararanasan lang ng isang Kristiyano. At sabi ni Juan ay karamay natin siya. At maging man kung ito ay patungkol sa kanyang kapanahunan, ito din ay tumutukoy hanggang ngayon, mga kapatid. At dito sa isla ng Patmos, mamaya titingnan natin kung ano yung lugar na ito. At dito sa verse 10, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon. Titingnan natin yung kalagayan ng kapatid na ito, mga kapatid,
na kung saan siya ay nasa espiritu ng araw ng Panginoon. At dito, pinaabot niya sa 7 iglesia, mga kapatid, at mamaya tatalakayan natin, titingnan natin yung patungkol dito, at ang ating pamagat ay The Patmos Vision. Tingnan muna natin ang lugar na ito, mga kapatid. Dito sa Isles of Patmos. Ang isla na yan, sabi dito, this small island is 30 miles off the coast of Asia Minor. Sinabi ko na ang Asia Minor na yan ay ang present-day Turkey, na kung saan yan ay tinatawag na Asia Minor, yung lumang pangalan ng lugar na yan. At dahil ang isla na yan, malapit doon sa Asia Minor, nandoon ang isang isla na tinatawag na Patmos. At ang isla na yan, mga kapatid, ay sinasabing being rocky and pested with snake, lizards, and scorpions. Kung meron man na mga nakatira doon ay yung mga mabambangis na hayop, mga kapatid. At ginamit yan ng pamahalaang Romano na kung saan doon ipinapatapon yung mga tinatawag na criminals, political prisoners. Doon sila inilalagay. At kung pamilyar kayo sa dati sa mga bilanggo na inilalagay sa isang isla, katulad yan yung nangyari kay Rizal dati na inilagay siya sa isla ng Dapitan. Yung mga katulad ng ganon, mga kapatid. At dito, sapagkat sa panahon na yan, bilang ang ating kapatid na ito, na Apostol Juan, ay nangangaral, hindi siya katanggap sa lipunan. Siya ay sinabihan na isang mangkukulam, sapagkat siya ay nagsasalita patungkol sa salita ng Diyos, siya ay nagpapagaling. At nung parusahan siya at plano siyang patayin, ay inilagay siya, iniloblob siya sa kaldero ng kumukulo na langis, mga kapatid, sa loob ng 24 hours at walang nangyari sa kanya. At doon, sabi nga ng mga taong ito ay mangkukulang sapagkat walang nangyari sa kanya, mga kapatid. At dito, nang maipatapon itong si John the Beloved sa Isles of Patmos, mga kapatid, ay doon na ginamit siya ng ating Panginoong Hesus. Nagpakita ang ating Panginoong Hesus na personal sa kanya para ipakita sa kanya ang mga bagay na mangyayari in the future, mga kapatid. Kaya nagkaroon ng aklat na The Revelation. At dito, mga kapatid, isinulat ni John the Beloved ang about sa mga vision. At ano ba ang vision, mga kapatid? Ang vision, ito ay isang pangyayari na ibinibigay lamang sa mga espesyal na tao. Ito ay binibigay sa mga propeta. Sapagkat ang mga propeta ay tinatawag na overseer or tagakita. Sa Old Testament, ginagamit ang mga propeta para ipahayag ng Panginoong Diyos ang nais niya at salitain sa mga tao, mga kapatid. At itong si John the Beloved bilang isang propeta ay ipinakita sa kanya ang mga vision para maipasulat sa kanya. At dito, sa isang pangangaral ni Brother Branham, ano ba yung vision? Ano ba ang pangitain na ito? Paano ito nararanasan ng isang propeta? May nagtanong sa kanya, at sa ating kapatid Brother Branham, a vision is just, many people ask me, marami nagtatanong kay Brother Branham, ano ba yung karanasan ng pagkakaroon ng vision? Brother Branham, is it material that you look at or is it just impressed on the mind? Ito ba ay nakikita mo talaga or ito ay nasa kaisipan mo lamang, nag-i-imagine ka lang at
nakikita mo yung mga bagay. At yung sagot ng ating kapatid ay, it's material. It's just as real as I'm looking right now. Ito pala, yung vision pala, ay katulad ng nakatingin si Brother Branham sa mga tao at literal na nakikita niya. Maliwanag sa kanyang mata na nakikita niya yung vision. Ganun pala kalinaw ang isang vision, mga kapatid. And now, how that happened, it's done by the sovereign grace of God. Ganun ang isang vision, mga kapatid. Literal na nakikita ng mata ang mga pangyayari. Kung nakita ni Brother Branham ang isang anghel na nakatayo sa kanyang kanang bahagi, kitang-kita ng kanyang mata. Ganun ang isang vision, mga kapatid. At dito, katulad ng nangyari kay John the Beloved, ipinakita ng Panginoong Hesus sa kanya ang patungkol sa vision, mga kapatid. Malinaw na naisulat niya na isa-isa ang patungkol dito. Kaya naisulat niya ang Revelation, mga kapatid. At dito, makikita natin, you will notice that John has addressed himself to the Christians as a brother in tribulation. Sapagkat sa panahon na ito, ang mga mananampalataya ay inuusig, pinapahirapan, pinapatay, at nandoon yung dakilang persecution, mga kapatid. At dito, kinukulong sila, pinapatay sila. At ang kinalagyan ni John the Beloved ay naipatapon siya. Dahil hindi siya mapatay-patay ng pamahalang Romano, ay ipinatapon na lamang siya sa isla ng Patmos. At dito, sinabi ni John the Beloved na karamay natin siya. Karamay ni John the Beloved ang mga mananampalataya sa kapanahonang iyon at maging man sa panahon natin ngayon, mga kapatid. At dito, tingnan natin yung verse 10, mga kapatid. Si John the Beloved ay nagsabi, I was in the Spirit on the Lord's Day. Isang kalagayan na kung saan sabi ni Brother Branham, he was transported. Siya ay itinaas sa kalagayan para makita niya yung isang dimensyon na hindi nakikita ng mga tao, mga kapatid. Ako'y nasa Espiritu. I was in the Spirit. Isang kalagayan yan, mga kapatid. On the Lord's Day. At ano yung Lord's Day na ito? Yung mga Sabadista, tinatawag nila na ang araw ng Lord's Day na yan ay ang araw ng Sabado. May ilan din nagsasabi na ang Lord's Day na yan ay araw ng Linggo, kung saan ang mga mananampalataya ay nagtitipon para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero ano ba yung Lord's Day na yan? Ang Lord's Day na yan, sinabi ni Brother Branham, now let's get back to our scripture. We know that the Lord's Day is not Saturday or Sunday. Hindi pala ito particular na araw na sa isang linggo, na Lunes hanggang Linggo. Kundi ito ay tumutukoy sa isang kalagayan, mga kapatid. Mamaya makikita natin na ang Lord's Day na yan pala ay isang araw in the future, mga kapatid, na kung saan ito ay paghuhukom, judgment yan, mga kapatid. Sa pagpapatuloy, ano ba yung araw ngayon? This is man's day. Sa panahon na ating kinakabuhayan, hindi pa ito yung Lord's Day, mga kapatid. Sapagkat sa mga araw na ito, ang tao pa rin ang nasusunod, mga kapatid. It is man's doing, man's work, man's church, man's idea of worship, man's everything. Lahat ng gustuhin ng tao ay nagagawa niya sa panahon ito. Pero darating ang oras, mga kapatid, na darating ang Lord's Day na yan, mga kapatid. But the day of the Lord is coming. Paparating yan, mga kapatid. In the future, mangyayari. Yes, it is. It is just at this time of the revelation of Jesus John was taken up
by the Spirit and transported by the Spirit to the great day that is coming. Inilagay, itinaas itong si John the Beloved sa isang dimensyon kung saan ipinakita sa kanya yung mga bagay na mangyayari. At doon ipinakita kay John the Beloved ang the Lord's Day. Ang judgment, mga kapatid. The Lord's Day is when the days of man are over. Tapos na. Yung mga araw ng tao ay nalalapit ng matapos ito, mga kapatid. Kapag natapos na ang araw ng tao, ay araw naman ng Diyos. At ang araw ng Diyos na yan ay judgment yan, mga kapatid. The kingdoms of this world will then become the kingdom of our God. Sapagkat tunay, sa libutan ito, hindi pa ito ang kaharian ng Diyos. Namamayani pa ang kaisipan ng tao, ang gawa ng tao, ang kaaway, mga kapatid. Subalit darating ang panahon na matatapos ang days of man, mga kapatid. Nagagawa pa ng mga tao ang nais niyang gawin. Dito, next slide. The day of the Lord is when the judgments fall. Nandoon yung judgment, ang paghuhukom. And after that comes the millennium. Right now, the world does what it wants to do with the Christian. Sa panahon natin ngayon, nagagawa pa ng mga tao ang nais nilang gawin sa mga Kristiyano. Sa mga unang kapanahunan, ang ginawa nila sa mga Kristiyano, pinagpapatay nila, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, tayo ay inuusig, pinagwiwikaan ng masama. Kahit ano pang gawin ng mga tao sa atin, ay hinahayaan pa ng Diyos. Sapagkat ito ay the man's day pa. Araw pa ito ng mga tao. Pero darating ang panahon ng days of reckoning, mga kapatid. Ang pagbibigay sulit. Na kung saan gagawad ng Panginoon ang kanyang katulan, mga kapatid. But there is coming that great and notable day when they will wail and howl. Iiyak ang mga taong ito, mga kapatid. Yung mga nagpasakit, nagpahirap, na ginawa nila ang iba't ibang bagay sa mga Kristiyano, ang Panginoon ang magbibigay ng paghatol dyan, mga kapatid. For the Lamb is coming in wrath to judge the world. Una pagparito natin Panginoong Hesus ay bilang isang lamb, mga kapatid. Bilang saserdote, bilang tagapamagitan ng tao sa Diyos. Yun ang unang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Subalit sa kanyang pangulang pagparito ay hindi na siya bilang Savior. Isa na siyang judge. Isa na siyang hukom, mga kapatid. That is when the righteous will have their day with the Lord. For the wicked shall burn and the righteous will walk over. May dalawang pangyayari dyan. Ibubukod ang mga mananampalataya na kasama ng Panginoon at ang mga hindi mananampalataya ay parurusahan, mga kapatid. At dito, sapagkat ano yung magiging kalagayan natin, mga kapatid? Kung sinasabi nila na ang the Lord's Day ay Sabbath, the rest day, ano ba talaga ang tinatawag na rest day, Sabbath? Kung ang kaisipan ng mga Kristiyano, karamihan sa Kristiyano ngayon ay ang kapahingahan ay patungkol sa araw ng linggo, hindi lang yon sa patungkol dito, mga kapatid. Sapagkat ang rest day na yan, mga kapatid, ang kapahingahan ay isang kalagayan, mga kapatid. Sabi ni John the Beloved, I was in the Spirit. Yun yung isang kalagayan ng tunay na kapahingahan, na kung saan kasama natin, tayo, kung ang isang Kristiyano ay puspos ng Espiritu Santo, na siya ay nasa isang kalagayan ng kapahingahan. Ganon yung tunay na kapahingahan. At sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat tayong nagsisisampalataya ay nagsipasok sa kapahingaang iyon. Yung mga nananampalataya, sapagkat yung mga Hudyo sa Old Testament may tinuturing silang Sabbath day, na kung saan inilalaan nila,
Ipinapangilin nila yung araw na yon sa pagpapahinga. Sapagkat bawal magtrabaho sa araw na yon. Kahit magpulot ka man lang ng panggatong at ikaw ay mahuli, ikaw ay papatayin. Ganon kaigpit ang kasulatan. At hindi ito nakita ng mga Hudyo, mga kapatid. Sapagkat nagkasya na lamang sila sa isang Sabbath day na naglalaan sila ng isang araw. Yun yung kapahingaan patungkol sa kanila. Subalit nung naparito ang ating Panginoong Hesus, ay nagbigay siya ng pinaliwanag niya kung ano talaga yung kapahingahan na ito, mga kapatid. Hindi ito natanggap ng mga Hudyo. Subalit tayo na nagsisimpalataya, ipinakita ng Panginoong Hesus ang tunay na kapahingahan na yan. Sinabi dito sa Matthew chapter 11 verse 28, "Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nagpapagal at nagbibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin." Yan ang tunay na kapahingaan, mga kapatid. Isang kalagayan, hindi yan partikular na araw sa isang linggo na kung saan ang isang mananampalataya ay ipapangilin ng isang araw. Kundi ito ay isang kalagayan na kung saan tayo ay isa sa ating Panginoong Hesus. Ito ay pinagkakaloob niya, mga kapatid. Galatians chapter 2 verse 20, kung saan na ipahayag ni Apostol Pablo ang tunay na kapahingahan. Sapagkat ang kahulugan ng kapahingahan ay in literal, hindi ka gagawa. At sa spiritual, mga kapatid, ang pagpapaliwanag dito ay hindi ka na gagawa sa iyong sarili. Katulad nga, Mass Day ngayon, mga kapatid, sa mga oras na ito, patuloy na gawain ng tao ang ginagawa niya. Subalit kapag hininto mo na yung bagay na yon at hindi na ikaw sa sarili mo ang gumagawa at ang Panginoon na ang gagawa, yun yung tunay na kapahingahan. Sabi ni Apostol Pablo, "Ako'y napako sa krus kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay." Hindi na si Apostol Pablo ang nabubuhay sa kanyang sarili. Yun yung tunay na kapahingahan. Sapagkat ang nabubuhay sa kanya ay ang ating Panginoong Hesukristo na. Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Yan ang tunay na kapahingahan, mga kapatid. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. At yan ang totoong kapahingahan, mga kapatid. At dito, tingnan na natin ang Revelation chapter 14 verse 16. Tingnan ninyo yung description patungkol sa ating Panginoong Hesus. Na ang vision ay dumating kay John the Beloved, literal, mga kapatid, kausap niya mismo ang ating Panginoong Hesus. Pinakita ng ating Panginoong Hesus sa kanya yung mga bagay, yung vision. At dito nakita ni John the Beloved ang description. At tandaan ninyo, remember that Revelation is the book of symbols, mga kapatid. Hindi yan pagpapakulugan na literal, mga kapatid. At dito, pinakita yung description na nakita ni John the Beloved patungkol sa ating Panginoong Hesus. Tingnan ninyo, may highlight dyan. Ang kanyang ulo at ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata, ang kanyang mga paa, ang kanyang tinig, sa kanyang kanang kamay, sa kanyang bibig, at sa kanyang mukha. Tingnan niyo yung description. Una, verse 14. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa. Nakita ni John the Beloved na isang lalaki na may buhok, na ang kanyang ulo at ang kulay ng kanyang buhok ay maputi, gaya ng balahibo ng tupa. At ang kanyang mga mata ay gaya nagniningas na apoy. Tingnan ninyo. I-imagine nyo yung nakita mismo sa dalawang mata ni John the Beloved. Sabi ko nga, yung vision, literal yan na nakikita
ng kanyang mga mata. Kaya niya naisulat yung bagay na yan. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tangsong binuli, na gaya ng dinalisay na isang lutuang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin, at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. Revelation is a book of symbols, mga kapatid. Hindi natin titingnan yan ng literal. At may pagpapahulugan yan, mga kapatid. At yung 7 bagay na yan na nakita na description ni John the Beloved ay tinatawag na the 7-fold glory of His person. His hair is white as snow. His eyes as fire. The feet of brass. His voice was as the sound of many waters. In his right hand were 7 stars. The 2-edged sword, and his face like the sun. Tingnan nyo, iisa-isain niya natin yung mga bagay na yan, mga kapatid. Ano yung pagpapahulugan sa bagay na nakita ni John the Beloved sa vision na ito? Una tayo sa number 1. His hair is white as snow, mga kapatid. What does white hair symbolize? Ano ang pinapakita ng isang buhok na puti? Dito sa pangangaral ni Brother Branham, sa The Patmos Vision, white hair. All anybody knows that the old judges in ancient days, like English judges used to wear a snow white wig. Dati daw, sa unang panahon sa Inglaterra, ang mga hukom, yung mga judge, ay naglalagay ng puting wig, puting buhok. Ano yung nagsisignify sa patungkol dito? Old ancient judges wore a white wig because they was, and here is, he saw him as the judge. Yung mga hukom pala maglalagay ng white wig. Bakit? Sabi dito, sa patungkol sa wig na yan, John first notices, unang napansin ni John the Beloved na yung buhok ay puti, na kaya ng balat ng tupa o kasing puti ng niebe, mga kapatid. Ang kahulugan pala niyan, the brilliantly white hair does not signify age, but experience, maturity, and wisdom. Yan pala ang patungkol sa pagkakaroon ng isang puting buhok. Hindi yan pagpapakahulugan na ikaw ay matanda na at puti na yung buhok mo. Kaya nga, yung mga hukom sa unang panahon sa Inglaterra, naglalagay sila ng white wig. Hindi dahil sa matanda na sila, dahil may mga 40, 50s na gulang pa lang na mga hukom, ilinalagay nila yan para ipakita yung experience, yung wisdom. Dahil sila ay hukom, sila ay maghahatol, mga kapatid. At ang paghatol ay hindi basta-basta, mga kapatid. Kailangan mo dyan ng malabis na karunungan, mga kapatid. Nung si Solomon ay humiling sa Diyos, kung ano yung ibibigay, kung ano ang gustong ibigay ni Solomon ng Diyos sa kanya, ano yung hiniling niya? Wisdom. Para mabuti niyang mapalakaran na bilang hari ang pagiging hukom, mga kapatid, ang pagdidesisyon. At dito, and I describe that to you, that old English judges of long ago, they went to bench, they wore a white wig to show their supreme authority. At dito, pinakita ang Panginoong Hesus na may puting buhok bilang hukom, mga kapatid, bilang judge, mga kapatid.
Yun ang nagsisignify ng pagkakaroon ng puting buhok, mga kapatid. At nung Miyerkules pa lamang ay pinatungkulan ang patungkol sa, pinahayag yung patungkol sa mystery cloud na ito, mga kapatid. Sabagkat ang ating Panginoong Hesus, mula noon hanggang ngayon, nagpapakita siya, mga kapatid, ng mga bagay, spiritually and literally, mga kapatid. At sa panahon ng 1963, mga kapatid, ipinakita yung patungkol sa mystery cloud. Naitalayan sa Life Magazine, maging yung siyensya, mga kapatid, ay hindi may palawanag ang patungkol dito, mga kapatid. Subalit, binigyan ang ating kapatid na Brother Branham para maipaliwanag yung patungkol dito. Ano ba ang ipinakita ng Panginoong Hesus sa bagay na ito, mga kapatid? Sapagkat ito ay sa ibang tao, ang sinasabi nila ay ganito yung bagay na yan. Nagkaroon lang dahil ng jet plane, kaya nagkaroon ng ganyan. Subalit, maging yung siyensya, mga kapatid, ay hindi ito maipaliwanag. Sapagkat sabi nila hindi ito bagay na nagkaroon ng ganyan dahil sa mga jet plane. Subalit, yan ay isang supernatural. Na dito, katulad ng nakita ni John the Beloved, na ang Diyos ay may buhok na parang nyebe, mga kapatid. Dito, ipinakita din, in literal, mga kapatid, ng Panginoong ang patungkol sa mga symbols na yan, mga kapatid. Dito sa pangaral niya na spiritual food in due season, showing that He is supreme authority. Ipinapakita lamang ng Panginoong Hesus ang kanyang authority, mga kapatid. The heavens declare it, the Bible declares it, the message declares it. In literal, in science, in supernatural, heavens, in earth, in Bible, ipinakita yan, mga kapatid. Supreme authority with the white wig on, you see, the black bird under. Katulad ng nakita ni John the Beloved, bilang symbol, ipinakita din ang mystery cloud na yan, mga kapatid. Pero, para sa makaramihan ng tao, sabi ko nga yung kapayagan ay hindi basta-basta pinapakita sa karamihan, mga kapatid. Maging yung pagpapakahulugan nito. Kaya nga, nung nakita ito ng karamihan ng mga tao, nakita nila na parang bilog lamang yan. Subalit, sabi na ating Panginoon kay Brother Branham, iikot mo yan pa kanan at makikita mo ang patungkol dito. Diba? You got to look it in the right angle. Sapagkat karamihan sa mga tao, hindi nila nakikita yung right angle, mga kapatid. Hindi nila nakikita yung tamang posisyon, mga kapatid. Pero dito, sa mga pinili at tinirang, pinakita na kapag yan ay inikot pa kanan, magkakaroon ng hugis ulo, mga kapatid. Na pinapakita mismo na ito ay ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. And only the Lord God can reveal which is the right angle. Maging ang Panginoon lamang ang magpapakita ng tamang pagpapakahulugan. At ito ay ililihim sa maraming tao, mga kapatid. Kaya nga, nung yan ay ipaikot ng pakanan, nakita natin ang hugis tao, mga kapatid. Hugis ulo, mga kapatid. Makikita nyo ang buhok, makikita nyo yung balbas, mga kapatid. At dito, pinakita niya na yung buhok na yan ay katulad ng nakita ni John the Beloved na buhok na maputi na katulad ng nyebe, mga kapatid. Yun nga lang, yung nakita ni John the Beloved ay literal, mga kapatid, na hugis tao na may buhok, mga kapatid, na kulay puti, na katulad ng kasing puti ng nyebe, mga kapatid. Sapagkat yung ulo na yan, mga kapatid, nagsisignify yan sa ating Panginoong Hesus. Siya ang ulo, tayo ang katawan, mga kapatid.
kailangan natin magkaroon ng kapahayagan patungkol dyan. Hindi yan literal. Bilang Kristiyano, bilang end-time message believer, dapat alam natin yung pagpapakulugan na bilang ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang ulo at tayo yung katawan, kailangan natin malaman ang ating posisyon sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia. Siya yung ulo at tayo mga mananampalataya ang katawan. Kaya kailangan natin malaman ang ating kalalagayan, mga kapatid. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang banal ay magsisihatol sa sanlibutan? Sapagkat darating ang panahon, mga kapatid, ng after millennium, mga kapatid, nang ang mga pinili at tinirang ay aagawin, may mga tao na hindi makakaranas ng kamatayan at sila ay irarapture. At yung mga mananampalataya na namatay ay bubuhayin muli, mga kapatid. At doon ay sasalubungin natin ang ating Panginoong Hesus at magkakaroon ng millennium at magkakaroon ulit, mga kapatid, ng paghatol. Sapagkat yung paghatol na yan, mga kapatid, yung mga namatay ay muling bubuhayin. Sa Matthew, ipinahayag natin Panginoong Hesus na magkakaroon ng white throne judgment. Ibubukod ang tupa at kambing at hahatol ang Panginoong Hesus. At doon sa paghatol na yon, kasama ba tayo doon sa kambing o sa tupa? Hindi, mga kapatid. Tayo ay kasama ng Panginoong Hesus na hahatol, mga kapatid. Siya na nagiging matagumpay ay uupong kasama ko at kasama kong maghahatol sa sanlibutan. At yun ang magiging kalagayan natin, mga kapatid. Kaya kailangan, importante, mahalaga na makita mo ang kalalagayan mo bilang katawan ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Isang pribilehiyo na makakasama natin ang Panginoon. Nakasama niya, katabi niya sa kanyang luklukan at hahaltulan ng sanlibutan, mga kapatid. At dito, next slide. Number 2. Ang pangalawang nakita ni John the Beloved na vision, pangitain, his eyes as fire. Ang kanyang mata ay katulad ng aapoy, mga kapatid. At importante malaman natin dito sa pangangaral ni Brother Branham na influence, God is watching. At dito, karamihan ng tao ay nakakalimutan ang bagay na ito. Na God is omnipresent. God is omniscient, mga kapatid. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, nandyan ang Panginoon. You must remember that God is watching you. Nakakalimutan natin yan, bagay na yan. God is watching you every hour. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, nakikita niya ang lahat ng ginagawa natin. He watches you when you're asleep. Bagiman tayo ay natutulog. Now, I think the reason that people do those things is because they are not conscious of His presence. Hindi tayo conscious na ang ating Panginoon ay nandyan lang pala na nakamasid sa atin, mga kapatid. At dahil hindi tayo conscious na nandyan pala ang ating Panginoon, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi kanais-nais, mga kapatid. Yung akala natin, walang mata na tumitingin sa mga bagay na ito. He sees every look that you make and every move that you make. Lahat ng kilos natin, lahat ng bagay na ginagawa natin, nasusubaybayan niya. He knows all about it. God is omniscient, omnipresent, omnipotent, mga kapatid. God is powerful. God is present everywhere.
Lahat ay alam niya, mga kapatid. At yung mata na yan, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesus ay pumarito nung unang pagparito niya, ang mata na yan. Dahil siya ay pumarito bilang Savior, bilang tagapamagitan ng Diyos sa tao, siya ay bilang saserdote, siya ay pumarito bilang tagapaglingkod, mga kapatid. Tagapagligtas, maawaing Diyos. Yung mata na yan ay umiiyak yan nung makita niya yung bangkay ni Lazaro na nasa libingan. Jesus wept, mga kapatid. Pinakamaikling Bible verse. Nakita na yung mata na yan na umiiyak. Nung siya ay duraan, parusahan, putungan ng tinik, mga kapatid, ano yung ginawa ng mata na yan? Yung maambawain na mata na yan ay hindi gumanti, mga kapatid. Nung siya ay itulos ng sibat sa kanyang tagiliran, anong ginawa ng mata na yan, mga kapatid? Bilang maawain na mata, hindi siya lumaban, mga kapatid. Nagpaubaya lamang siya. Dahil siya ay naparito bilang tao para tayo ay tubusin, mga kapatid. At yun yung mata ng unang pagparito ng ating Panginoon. Subalit, kakaiba ito, mga kapatid. Dahil sa kanyang pangalawang pagparito, ang kanyang mata ay hindi na malamlam, kundi nagniningas na katulad ng isang apoy, mga kapatid. At alam nyo naman yung nagsisimbolize yan. Ang nag-aapoy na mata ay isang galit na mata, mga kapatid. Sapagkat sa pangalawang pagparito niya, ay paparito na siya, hindi bilang Savior, hindi bilang tupa, kundi isang leon. Bilang isang hukom, bilang isang judge, mga kapatid. At dito, tingnan natin, time of reckoning. Kapag tinawag na time of reckoning, oras ng pagsusulit, pagbibigay sulit ng mga ginawa ng mga tao. Sapagkat, sa palagay nyo, ang gagawin ng Panginoong Hesus sa mga tao na nagpahirap sa Kanya, nang umulos sa Kanyang tagiliran, ang sumampal sa Kanya, ang naglagay ng koronang tinik sa Kanya, mga kapatid. Pinagtatadyakan siya, sinampal siya, dinuruan siya, mga kapatid. Subalit hindi siya lumaban, mga kapatid. Pero sa panahon na ito, time of reckoning, mga kapatid. Pagbibigay sulit. Nang panahon na yon, pinapili ang mga Hudyo kung sino yung papalayain. Si Barabas ba o ang ating Panginoong Hesus? At sabi ni Pilato, wala akong nakikitang masama sa taong ito. Sino yung papalayain ko? Ang taong ito na si Jesus o si Barabas? At pinili ng mga Hudyo ay si Barabas. At anong sabi ni Pilato? Wala akong nakikitang masama sa taong ito. Subalit, sabi ng mga Hudyo, nagsigawan sila, ipako yan sa krus. Anong ginawa ni Pilato? Naghugas siya ng kamay. Hindi ko tatanggapin yung bagay na huwag niyong iaatang sa akin ang kaparusahan dito. Ano ang sabi ng mga Hudyo? Sagot namin at maging mga anak namin ang patungkol dito. Ang maparusahan ng kawalang kasalanan, walang kasalanan. At ganun, mga kapatid, ang nangyari sa bayan ng Hudyo. Dahil sila yung nagpapatay at nagpapako sa ating Panginoon, time of reckoning na, mga kapatid. Romans chapter 14, verse 11 to 12, sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawat tuhod ay luluhod. Ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. At sa Romans chapter 12 verse 19, huwag kayong magigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Tingnan ninyo, time of reckoning yan, mga kapatid. Nung ang Panginoon, unang pagparito niya, mga kapatid,
bilang tao. Na may kakayahan sana siya, mga kapatid, na bilang parte niya ay bilang Diyos, mga kapatid. Pero tinangnan niya ang pagiging tao. Hindi siya nag-shortcut, mga kapatid. Para maranasan niya ang pagiging tao, dinaanan niya yung dinaanan natin, mga kapatid. Pwede sana, mga kapatid, na bilang parte ng Diyos, bilang siya ay Diyos, ay pagpupunta siya doon sa malayong lugar, ay ano lang siya, mga kapatid, makakapunta na siya doon na hindi maglalakad. Subalit anong ginawa niya? Naglalakad siya, mga kapatid, para daanan yung daanan ng tao, mga kapatid. Bilang tao, mga kapatid. Hindi niya dinaya yung bagay na ito, mga kapatid. Basahin natin ito para mas maunawaan ninyo. Think of it, those eyes that were once dimmed with tears of sorrow and pity, those eyes that wept with compassion at the grave of Lazarus, yung mata na yan na lumuluha nung makita niya yung bangkay ng kanyang kaibigang si Lazaro. Those eyes that saw not the evil of the murderers who hung him on the cross, yung mga tao na nagpapako sa kanya. Tingnan niyo yung mata ng ating Panginoong Hesus dito. Nandoon yung pag-ibig, yung awa. Subalit, nung makita ni John the Beloved, ang mata na ito, ano na? The eyes is like as fire. Now, those eyes are a flame of fire. Hindi na bilang hindi na yung nagdalamlam na mata, kundi the eyes of the judge who will recompense those who rejected him. Ngayon, ito ay panahon na ng paghatol, mga kapatid. Sa pangalawang pagparito niya bilang hukom na, mga kapatid. At ngayon, the pit of brass. Yung pangatlong nakita ni John the Beloved, Revelation chapter 1 verse 15. And his feet like unto fine brass, as if they burn in a furnace. Yung kanyang paa ay katulad ng brass. At kung makikita nyo, yung brass na yan, mga kapatid, ay katulad na nagningas na parang sa horno, mga kapatid. At dahil alam ko kung gaano kainit yung furnace na yan nung nag-OGT kami, mga kapatid, ang isang horno, anumang katigas na metal na yan, mga kapatid, natutunaw yan dahil sa init. Nakakatunaw na yan kung anong uri ng mga bakal. Pero kapag yung brass na yan, may karakteristik yan, mga kapatid, na hardness. Ganong katindi yung tigas niya na hindi siya nate-temper o kumbaga, yuyupi. Ganong katigas ang brass. Ano yung nagsisignify ng paa, mga kapatid? The feet signifies journey, yung paglakad. At dahil ang paa na yan ay katulad ng katigas ng brass, mga kapatid. Ibig sabihin, pinakita dito na ang yung paglakad ng Panginoon ay marami na siyang pinagdaanan. Marami siya na dinaanan na, mga kapatid, na struggle nung unang pagparito niya. Dinaanan niya yung dinaanan ng tao, mga kapatid. Brass is noted for its remarkable hardness. This is nothing that is known that you can put with to temper it. More remarkable yet that has stood the test of fiery furnace. Kapag yung paa na yan ay dumaan na sa isang hurno, yung paglakad niya, ibig sabihin, nagsisignify yan, mga kapatid, na pagpapakulugan niya na marami na siyang pinagdaanan sa maraming panahon, mga kapatid. Ganong katibay yung paa na yan, mga kapatid. Yung paglakad na yan. And that is exactly right. For brass signifying divine judgment.
Judgment na naman, mga kapatid. A judgment that God decreed and brought to pass. Sapagkat nakita ni John the Beloved na yung paglakad ng ating Panginoon, doon nakita niya yung paa niya na katulad ng dapit of brass. Marami ng linakaran ang paang ito, mga kapatid. At dito, titingnan natin yung Philippians chapter 2 verse 5 para magkaroon tayo ng idea patungkol dito. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakatulad sa mga tao. At palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan, sa krus. Ang paa ay nagsisignify ng paglakad, ng journey. Ano ang linakaran ng Panginoong Hesus? Nag-anyo siyang tao, mga kapatid. Bilang tao, na marami tayong pinagdadaanan, mga kapatid. Kabilang mga problema, mga pagsubok. Subalit, tingnan ninyo, magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng ating Panginoong Hesus. Na bagamat siya'y Diyos, mga kapatid, nag-anyo siyang tao. At hindi nyo masasabi na yung linakaran ng tao ay hindi linakaran ng Panginoong Hesus. Nagutom siya, nauuhaw siya, inantok siya, mga kapatid. Naranasan niya yung sakit na naranasan ng tao, mga kapatid. Ganon yung linakaran ng Panginoong Hesus. Bakit ko pinakita yung verse na ito, mga kapatid? Sapagkat nung nagkatawang tao siya, mga kapatid, hindi siya nag-shortcut, mga kapatid. Hindi niya dinaya yung bagay na ito. Siya ay talagang dinanas ang pagiging tao, mga kapatid. Dinanas niya yung bagay na dinanas natin. Dahil bilang tagapamagitan, kailangan niyang maranasan kung ano yung nararanasan ng bilang tao. Para kapag tayo ay nanalangin sa Kanya, mga kapatid, ramdam niya yung sakit, yung hirap bilang tao, mga kapatid. Kaya nga siya naging karapat-dapat sa pagtubos. Dahil yung kanyang buhay, yung kanyang dugo, yung kanyang inalay, mga kapatid. He is the worthy lamb, mga kapatid. Kaya ganoon, mga kapatid, yung paa na yan, na lumakad sa maraming panahon, sa paglakad na yan, sa journey na yan, nakikita yung paa ng Diyos na katulad ng brass, mga kapatid. Na ganong katibay. Hebrews chapter 4 verse 15, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan. Sapagkat ang ating Panginoon bilang saserdote, ang saserdote ay tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At paanong hindi siya mahabag sa ating mga kahinaan? Naranasan niya yung kahinaan na yan, mga kapatid. Kaya mahahabag siya. Ganyan ang ating saserdote. Kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Tinukso siya. Dinuraan siya. Inurakan siya. Binugbog siya. Pinako siya sa krus, mga kapatid. Tinukso siya sa lahat ng paraan. Gayon may walang kasalanan, mga kapatid. Ganon lang ang pagkakaiba ng Panginoong Hesus sa atin. Kaya siya ay karapat-dapat na saserdote, sapagkat pinagdaanan niya yung pinagdaanan natin. At mas higit pa, mga kapatid. Ang pang-apat, His voice was a sound of many waters. Takakanta natin yan, mga kapatid.
sound of many waters. Ano ba yung pagkapakahulugan dyan? Now, what do the water represent? Ano yung pagpapakahulugan ng tubig, mga kapatid, ng waters? The waters which thou sawest are people, multitudes, nation, and tongues. Ang kahulugan ng tubig ay laksa-laksang mga tao, bansa, mga wika, yon ay nagpapakahulugan. At sabi dito, his voice was a sound of many waters. His voice was sound of multitudes speaking. What is it? It is the judgment. Judgment pa rin, mga kapatid. For these are the voice of multitudes of witnesses. Yun pala, mga kapatid, yung mga taong nagpapatotoo na yung tinig na yan, yung voice na yan, ay katulad din ng voice ng mga lumalabas sa mga mananampalataya, mga kapatid. Kaya yan, yung voice niya ay naging many waters. Nung 2,000 years ago, yung voice na yan ay isa. Subalit nung tinanggap ng mananampalataya ang salita ng Diyos, maging man yung mga mananampalataya ay nakakapagwika na, nakapagsasalita na. Kaya nga, the sound of many waters. Those multitude of witnesses who by the Holy Spirit all through the ages. Yung mga mananampalataya na dumaan sa maraming panahon, mga kapatid, ay nakakapagsalita. At yung gospel, yung salita ng Diyos na isasalita ng mga mananampalataya ay katulad din ng ganyan, mga kapatid. His voice was sound of many waters. Pero, judgment yan. Sapagkat ang salita, mga kapatid, maaring judgment yan sa mga hindi na mananampalataya. Subalit, kapahingahan yan sa mga taong mananampalataya, mga kapatid. Iba, kapag ang salita ay narinig ng tao, may dalawang bagay dyan. Maaring tanggapin yan para matakot, para dahil sa judgment, pero may mga mananampalataya na kapag naririnig yan, yan ay kapayapaan sa kanila. Yan ay encouragement. At dito, tingnan natin, Matthew chapter 17 verse 1. Tingnan natin yung nangyari sa Mount of Transfiguration. At pagkaraan ng 6 na araw ay sinama ni Jesus, si Pedro, si Santiago at si Juan, na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila. At nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw. At puting tulad ng ilaw ng kanyang mga damit. Nag-transfigure ang ating Panginoong Hesus. Nagbagong anyo siya, mga kapatid. Nung tumaas sila sa bundok, nakita ng 3 alagad na ito na nagbagong anyo ang ating Panginoong Hesus. At hindi lang yon, narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias. At alam naman natin, ng panahon na yon, patay na si Moises at si Elias. Pero paanong nagpakita si Moises at Elias doon sa bundok na iyon? Samantalang nagsasalita pa siya, ito, sapagkat sabi ni Pedro, hayaan mo, Panginoon, na maggawa tayo ng 3 tabernakulo. Isa sa iyo, isa kay Moises, isa kay Elias. Subalit habang nagsasalita pa si Pedro, ay may isang tinig. Narinig sila. At ito ay galing sa Diyos Ama. Ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Yun yung tinig, mga kapatid. Yun yung voice. Sapagkat bilang mananampalataya, kailangan natin malaman ang ating positioning. Ang ating posisyon, mga kapatid. Tingnan ninyo, itong si Pedro, si Santiago, si Juan, sila yung nagre-represent
ng mga taong buhay pa. Si Moises, siya yung nagre-represent sa mga taong patay na. Si Elijah, yung taong nagre-represent sa mga inagaw, mga na-rapture, mga kapatid. At kung titingnan ninyo, nandoon ipinakita yung transfiguration. Kailangan malaman natin yung positioning natin, mga kapatid. At dito, pinapakita dito yung pagpapakahulugan ng pangalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Na makikita ng mga buhay pa na nagre-represent doon kay Pedro, Santiago at Juan. At doon naman sa mga namatay na, sapagkat may mga tao na bubuhayin muli sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. At dito naman kay Elijah, mga kapatid, na rapture, mga kapatid. At may tinig, tingnan ninyo yung tinig. Hear his voice. Hear him. Siya yung pakinggan ninyo. Yung ating Panginoon. Yun yung kailangang pakinggan nating tinig, mga kapatid. Hebrews chapter 3, verse 7 to 8, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig nyo ang kanyang tinig, huwag nyo nang pagmamatigasin ang inyong mga puso. Wala nang tumpik-tumpik pa, mga kapatid. Nung marinig natin ang kanyang tinig, tinanggap na natin ito, mga kapatid. Subalit maraming tinig, maraming tao ang nakapakinig ng same na tinig na yan. Subalit hindi nila tinanggap. Subalit tayo, mananampalataya, hindi na natin pinagmatigas ang ating puso, mga kapatid. At dito sa Revelation chapter 22, verse 17, sapagkat yung tinig na yan, kung ano yung tinig ng ating Panginoong Hesus, ay siya na rin ating tinig, mga kapatid. Yung voice na yan. Sa Revelation chapter 22, verse 17, at ang Espiritu, at ang kasintahang babae, tayo yan, mga kapatid, ay nagsalita, halika. Kung ano yung sinabi ng bridegroom ng ating Panginoong Hesus, ay ganon din yung sinabi ng kasintahang babae. Halika. At mga nakakikinig ay magsasabi, halika. Parehas na voice, mga kapatid. Parehas na tinig. Kaya nga, His voice as sound as many waters. Kung ano yung sinalita ng Panginoong Hesus, ay ganon na din yung sinasalita natin, mga kapatid. Sapagkat bilang tayo, mga kapatid, ay bride, binigyan tayo ng pribilehiyo. Tayo, mga kapatid, ay maaring gamitin ng Panginoong Hesus na umakay sa mga tao, mga kapatid. At ganyan ang voice na yan, mga kapatid. At ang panglima, in His right hand were 7 stars. Sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin. Revelation chapter 1, verse 20, yung 7 bituin na yan ay pinawanag na sa verse 20. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa kanyang kanang kamay at ng 7 kandelerong ginto. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. Ito ay yung 7 messenger, mga kapatid. Ito ay yung mga 7 lingkod na gagamitin ng Panginoong Hesus. Bakit sa kanang kamay? Ang kanang kamay ay nagre-represent ng kapangyarihan, mga kapatid, power. Ibig sabihin, siya yung nagpumili sa 7 ito para gamitin sa darating na panahon. Sapagkat yung 7 iglesia na yan yung magre-represent sa bawat kapanahunan na darating. Sa Gentile dispensation, mga kapatid. Oo, may literal na 7 iglesia sa panahon na yon. Subalit, hindi lang nagtatapos doon yung pagpapakahulugan. Sapagkat pumili ang Panginoong Hesus ng mga taong lingkod niya na gagamitin, mga messengers, na gagamitin niya sa bawat kapanahunan. At doon sa mga panahon na yon, yun yung 7 anghel na ito. Ito yung 7 iglesia, yung 7 mensahero
sa iba't ibang iglesia, mga kapatid. From the Ephesian age down on this Laodicean age, each messenger brought the message, sapagkat may kanya-kanyang mensahe sa bawat kapanahunan. Yung panahon sa panahon ng 70s, 80s na panahon ay hindi parehas ng mensahe sa ating panahon, mga kapatid. May kanya-kanyang sukat na inilagay ang Panginoon sa bawat kapanahunan. Never failing to keep the Word of God to particular church ages. Yung mga ginamit na mga mensahero na ito ay ginampanan nila yung kanilang gampanin para maipahayag ang salita na naaayon sa panahon na yon, mga kapatid. His faithful messenger turned the age back to the Word. Dahil nga, yung mga tao ay nahihiwalay na sa salita. At ano yung gawain ng mga mensahero na ito? Maibalik sa salita, mga kapatid. Back to the Word. Yun yung kailangan nilang gawin, mga kapatid. Sabi ko nga, ang revelation, hindi yan basta literal, mga kapatid. May kapahayagan yan. Yan yung represent, mga kapatid. Diba? May mga taon yan. Noong 53 to 170 AD, ang naiatang na maging mensahero doon, ang pinili ng Panginoon ay si Pablo. Yun yung Ephesian age. Nandito si Irenaeus, Martin Columba, Luther, noong 1520 to 1750. Dahil nga itong si Luther ay isang pare ng Katoliko ito, mga kapatid. Nung makita niya yung mga kamalian sa kasimbahan ng Katolika, anong ginawa niya? Diba? Linista niya yung lahat ng kamalian na nakita niya. Dahil itong si Luther, nung nabasa niya yung Biblia, bakit ganito? Maraming kamalian sa Catholicism. Kaya nga, lumabas siya. Pinakita niya yung katotohanan. At yun yung ginamit ng mensahero ng panahong 1520 to 1750. Hanggang dumating si Wesley at sa panahon natin, si Brother Branham. 1906 up to rapture. Hanggang sa kapanahunan natin, mga kapatid. Yung mensahe, kaya nga yung mensahe na tinanggap natin, na ipinahayag ni Brother Branham, yun, yung message of the hour sa panahon natin ngayon. Ang lumabas sa makadinominasyon na pagtuturo, mga kapatid. At bumalik sa salita, mga kapatid. Dito, yun yung pagpapakahulugan ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay. At dito, the two-edged sword. Hebrews chapter 4 verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. 'Di ba? Ganyan ang revelation, mga kapatid. Dahil yung mga salita diyan ay symbols, may pagpapakahulugan yan. Ang salita ng Diyos ay katulad, mabisa, matalas na may tabak na may 2 talim na bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu. Hindi lamang sa laman. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kumikilala sa pag-iisip at haka ng puso. Hindi lamang sa nakikita, kundi sa haka, kaisipan ng tao kung ano yung lamang ng puso ng tao. Ganyan katibay ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ang salita ng Diyos na nagpipreach, nagsasalita, ay siyang salita din na nagpapagaling ng sakit. Two-edged yan, mga kapatid. Out of his mouth went the sharp two-edged sword, which is the word of God. At yun yung nagre-represent sa nakita ni John the Beloved. At ang pangpito, his face like the sun.
Sa Matthew chapter 1 17 verse 1, balikan natin yung Mount Transfiguration. Nung isinama ng Panginoong Hesus ang 3 apostol, dito nagbagong anyo siya at makita niyo sa verse 2, nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw. Dito pa lang, bago pala yung nangyari na nakita ni John the Beloved, na ang mukha ng Panginoon ay nagliliwanag ng katulad ng araw na yan, mga kapatid. Pinakita dyan na sa Mount Transfiguration, nagliwanag ang mukha ng Panginoong Hesus na katulad ng araw. At dito nakita din si Moises at si Elijah, mga kapatid. Sapagkat yung mukha na yan, mga kapatid, natatandaan ninyo yung mukha na yan nung salubungin, nung papunta itong si Pablo doon sa Damascus, sa daan ng Damascus, mga kapatid. Nabulag siya dahil sa liwanag na nakita niya, mga kapatid. At dito, pinapakita ng ating Panginoon ang description na meron siya, mga kapatid. At sumagot si Pedro, dahil nga bilang tao, na-excite siya, sabi niya, gumawa na lamang tayo ng tabernakulo. Dahil ganyan, kapag nasa presensya ng Diyos, mga kapatid, parang ayaw mo nang umalis sa presensya ng Diyos. Kaya gusto ni Pedro, dito na lang tayo pumarito, mamalagi. Sapagkat ayaw na ni Pedro na mahiwalay sa presensya ng Panginoon. Subalit, dito, habang nagsasalita pa siya, may tinig, mga kapatid. Na yung tinig na yon na ipapatungkol sa ating Panginoong Hesus, na siya ang ating pakinggan, mga kapatid. At dito, ano yung dala ng takot na yon kay Pedro at sa ibang alagad? Sapagkat yung takot, mga kapatid, may dalawang bagay yan. Yung takot na naman nila ay hindi yung takot na tumakbo sila dahil natatakot sila. Sila ay nagpatira pa, mga kapatid. Sapagkat yung matakot, kapag yung may takot ka sa Diyos, kailangan nagdadala yan sa pagsambang, mga kapatid. Nagdadala yan sa pagpapakumbaba. At yan yung kailangang takot na meron tayo. Sapagkat kapag yung iba nakapakinig ng salita ng Diyos, iba yung takot na nararamdaman nila. Dahil yung voice na yan, kapag nagwika na yan sa second coming, mga kapatid, yung ibang makakapakinig ng salita na yan, sa pakinig nila, judgment yan, mga kapatid. Paghatol yan sa ibang tao. Subalit tayo na sumasampalataya, kapahingahan yan sa atin, mga kapatid. Nagdadala yan sa atin sa pagpapakumbaba, sa pagsamba at pagluhod sa Panginoon, mga kapatid. At yun yung takot na nadama ni Pedro, ni Santiago at ni Juan, mga kapatid. Sa Malakay chapter 4 verse 1, sapagkat yung judgment na yan ay mangyayari, mga kapatid. Hindi ito nakikita ng mga tao sa salibutan, mga kapatid. Subalit, ang dahilan na lamang kung bakit hindi pa natatapos o hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Hesus, dahil meron pang mga mananampalataya dito sa salibutang ito, mga kapatid. Pero kapag yung mga mananampalataya ay inagaw na rapture na, ano ang gagawin ng Panginoong Hesus sa salibutang ito? Judgment, mga kapatid. Tayo ay ang asin ng salibutan. At kapag ang asin ay wala ng alat, ano pa ang papakinabangin? Kapag wala na yung mga mananampalataya dito sa sanlibutan, ano na ang gagawin ng Panginoon? Pagkawasak, mga kapatid. Wawasakin na ang sanlibutan ito. At papalitan na ng new heaven and new earth, mga kapatid. Malakay chapter 4 verse 1, sapagkat narito ang araw ay darating. That is the Lord's day, mga kapatid. Yan yung nakita ni John the Beloved sa vision niya, mga kapatid. The Lord's Day. At yung araw na yon ay dumating na nagniningas na parang horno. Nakita niyo yung kanyang mata ay parang apoy, mga kapatid. At yung mata na yon ay hindi nakatulad ng
unang pagparito niya na maawaing, na umiiyak. Subalit ang pagparito niya, mga kapatid, bilang hukom, na nagdiningas na parang hurno at lahat ng palalo, ang lahat na nagsigawa ng kasamaan, ano yung kahinatnan nila, mga kapatid, ay magiging parang dayami. Alam niyo yung dayami? Kaunting, lagay mo lang yan ng lighter, mga kapatid. Ubos yan. Aapoy yan, magniningas yan, mauubos yan. At ang araw na darating ay susunog sa kanila. Yan yung the Lord's Day, mga kapatid. Yan yung judgment. At nandito pa tayo, mga kapatid, sa age of grace, nandito pa yung oras na linaan ng Panginoon na may panahon pa para yung mga mahal natin sa buhay ay maakay at para hindi nila danasin yung judgment na yan. Sapagkat pag natapos na yung biyaya, yung grace, mga kapatid, yung mga naiiwan na hindi makakasama sa rapture, mga kapatid, yan yung dadanasin. This is the time of reckoning, mga kapatid, pagsusulit sa mga ginawa ng tao. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Tingnan ninyo, just imagine na isang puno na maging yung ugat at yung sanga walang maiiwan dahil sila ay tinupok, mga kapatid. Ngunit sa inyo, ito naman yung verse na para sa atin. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran. Tingnan ninyo, mga kapatid. Sa mga pinili, mga hinirang ng mga nobya ng ating Panginoong Hesus, kakasama pa nga tayo ng ating Panginoon na hahatol sa sanlibutan, mga kapatid, na may kagalingan sa kanyang mga pakakak. At tingnan ninyo, ang pagkakaiba sa panahon ng judgment. Sa panahon ng judgment, yung mga tinig na makakarinig, may mga matatakot. Subalit may mga mananampalataya sa panahon na yan, mga kapatid, ay kasama ng ating Panginoon, mga kapatid, na hahatol sa sanlibutan, mga kapatid. Revelation chapter 1 verse 13. Sapagkat tingnan ninyo, dito sa verse 13, at sa gitna ng mga kaldelero, makikita nyo ang ating Panginoon ay nasa gitna, sapagkat siya ay lumakad doon sa 7 kandelero. Yung 7 kandelero na yan ay nagre-represent sa 7 kapanahunan. Siya ay lumakad sa 7 kapanahunan na yon. Hindi niya doon sa pangako na hindi niya iiwan at hindi pababayaan man ang kanyang mga hirang, nandoon siya palagi, mga kapatid. Nasa gitna siya ng kandelero na lumakad sa panahon na yon. Ay may katulad ng isang anak na tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib. Tingnan niyo yung bigkis na yan. Nung unang pagparito ng ating Panginoon, yung bigkis na yan ay nasa bewang na nagre-represent ang paglilingkod niya. Nung bago siya ipako sa krus, yung bigkis na yan sa kanyang bewang ay ginamit niya para hugasan ang paa ng mga alagad, mga kapatid. Nagre-represent yan ng pagiging servant, mga kapatid. At wala nang ibang bababang trabaho pa ang hugasan mo ang paa ng tao, mga kapatid. Yun yung unang pagparito niya. Subalit yung bigkis na yon, hindi na makikita dito sa bewang, mga kapatid. Nasa dibdib na, mga kapatid. Na nagre-represent na siya, pagparito niya dito ay bilang hukom na, bilang judge na, mga kapatid. At yung bigkis na yan ay pamigkis na ginto. Hindi na siya pumarito
paparito na katulad ng saserdote, na katulad ng isang tagapagligtas. Sa pangalawang pagparito niya, ay ang paghukom na bilang judge, mga kapatid. At sa ating pagtatapos, basahin ko lang ito na naisipi dito sa aklat nito. Yes, there he stand amidst the lampstand. Siya ay tumayo sa gitna ng kandilero. Sapagkat siya ay lumakad, siya ang nangakong hindi niya iiwan at pababayaan ng kanyang mga hirang. With the stars in his hand. Yung 7 bituin sa kanyang kamay na nagre-represent sa 7 mensahero. It is night. Kung makikita nyo, yung pag-represent, mga kapatid, sa Gentile dispensation, gabi yan, mga kapatid. Kadiliman yan, sapagkat yan ay nagre-represent sa araw ng tao, madilim, mga kapatid. Kaya anong kailangan ng liwanag? Kapag dilim, mga kapatid, anong nagbibigay ng liwanag? Kailangan dyan ay buwan at bituin. Kaya nga doon sa mga church ages, nagre-represent doon ng gaano kaliwanag yung buwan. Dahil gabi nga, mga kapatid. At yung bituin na nagsisilbing ilaw sa gabi, mga kapatid. It is night, for that is when we use lamps for light. Kaya nga nag-represent yung kandelirang ginto doon na may ilaw. Dahil nga, kailangan ng ilaw sa gabi, mga kapatid. And that is when the stars are seen shining and reflecting the light of the sun. Sapagkat hindi yun yung liwanag na meron yung bituin at yung buwan ay hindi naman talaga galing sa kanyang sarili. Yung liwanag na yun ay nagagaling lang sa araw, mga kapatid. Yung araw na yun nagre-represent sa ating Panginoong Hesus. Doon lamang kumukuha ng liwanag yung bituin at buwan, mga kapatid. The church is walking by faith in the darkness. Kaya nga sa Gentile dispensation, mga kapatid, dahil nga sa gumagawa ang kaaway para sirain ang iglesia, mga kapatid, nangyari na kailangan lumakad ng magpatuloy ang iglesia kahit gabi, mga kapatid. Kailangan ng liwanag. Her Lord departed with earth nang ang ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit. Yung physical na anyo niya ay wala, mga kapatid. Subalit, ano yung iniwan niya? But the Holy Spirit is still shine out through the church. Holy Spirit dispensation, mga kapatid. Kasama natin siya ngayon, mga kapatid. Dahil ito ay in terms of Holy Spirit, mga kapatid. Sa pamamagitan ng Espiritu. Bagamat hindi natin nakikita literal na ating mata ang ating Panginoong Hesus. Dahil siya ay nandoon sa kanyang luklukan sa langit, mga kapatid. Nandito naman ang kanyang Espiritu Santo sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Giving the light this old sin course word. And those stars reflect His light also. The only light they have is His light. Ang liwanag na yon ay tanging nagmumula sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. At tayo tumayo, mga kapatid. At nawa sa maikling pag-aaral sa araw na ito, the Patmos Vision, mga kapatid, ipinakita sapagkat ang pinaka-content ng kapahayagan na ito, mga kapatid, ay pagkakilala ng ating Panginoon. Jesus, He is the Almighty God. At ang pangalawa ay ang pagpapakita ng kanyang gawa, mga kapatid. Na ang gawa na ito ay ipinakita niya sa mga kapanahunan, mga kapatid. Kaya nga, sa mga susunod na pag-aaral natin, mga kapatid, dadaanan natin yung mga iba't ibang iglesia sa kapanahunan. Na sa mga panahon na yon, gumawa man ang kaaway, nandoon ang salita ng Diyos, ang kanyang gawa, para mapanatili ang mga mananampalataya sa salita, mga kapatid. Tayo yumuko, hallelujah.
dakilang Diyos, aming Panginoong Diyos, na siyang tumawag sa amin. Maraming salamat sa mga salitang ito, Panginoon, sa munting kaloob na meron ako, Panginoon Diyos, ay nagawa ko, Panginoon, kahit may liit lamang ang aking gampanin, Panginoon. At nawa, kung mga mabagay pa, Panginoon, na malabo, hindi pa malinaw, Panginoon, sa aking mga kapatid, ikaw ang Panginoon na patuloy na magdagdag, Panginoon. Patuloy na ikaw ang magbigay sa kanila ng makalangit na karunungan, ng kaunawaan, Panginoon, ng sa gayon, Panginoon, ay hindi sila maging mangmang, Panginoon, sa mga bagay na ito. Sapagkat dito ang mga tao ay napapahamak sa kamangmangan, Panginoon. At nawa, bilang kami na iyong pinili, inirang na pinagkalooban na makaunawa ng mga bagay na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon Diyos, ikaw ang patuloy na mangusap sa amin, patuloy na maglagay sa aming mga puso ng desire, Panginoon, na maunawaan pa ang mga bagay na ito, Panginoon. At sa mga darating pa na pag-aaral, Panginoon, patuloy na ikaw ang siyang magbigay sa amin ng kaunawaang ito, Panginoon. Nais ka namin, Panginoon Diyos, na makilala pa ng lubusan. Nais namin, Panginoon, na ang bagay na iyong mga gawa, Panginoon, na kami nananampalataya na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan, na lahat ng kailangan namin, Panginoon Diyos, ay pagkakaloob mo naturally and spiritually, Panginoon. Kaya naman, Panginoon Diyos, aming binabalik sa iyo ang pasasalamat, ang pagluwalhati, ang pagdakila, at ito'y aming hiling dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ating palakpakan natin, Panginoon.